will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Ating topic ngayon ay tungkol sa treasure enclosed or inside the rock. Itong mga giveaway or small stash of treasures na inilagay sa loob ng bato. Ano bang klaseng mga bato ang ginagamit? Okay, karamihan ng bato na ito ay malalambot na klase, katulad ng coral stone sa dagat, sandstone, limestone. Karamihan ito ay situated sa mga tabing dagat. Ang mga coral stone na malalaki ang binubutas ng hapon. Okay, katulad na lamang ito, sabihin natin ito ay coral stone. Ayan. Tinanggal nila itong ibabaw na portion at saka nilagay ang treasure box or gold bars and then binahusan ng simento. Ang kakaiba dyan kasi ang kulay ng simento ay kasing kulay rin ng coral stone. Meron silang panghalo dyan na kung tingnan natin ay ang texture ng simento ay parang coral stone pa rin tingnan. Kaya hindi yan mahalata na simento pala at merong laman ang bato. Okay, kaya kailangan natin ng mga mata na mapanuri. Alam natin ng mga signs and symbols na meron ng bato. Ngayon, ano ba ang mga signs na tingnan natin sa bato na merong treasure enclosed in rock? Okay, ang tingnan natin ay itong mga lamat or sa Bisaya yung liki. Merong lamat yan na nagaganyan. Okay, yan, makikita natin ang joint ng semento. Itong baba, ito yung coral stone. Ang itaas nito na parte, ito ang semento. Kaya sa joint niyan dito kung saan nag-blend yung semento at bato ay merong ano yan, makikita na fine line or manipis na linya na nag-joint sa kanila. Okay, so yung liki or lamat. Ngayon, punta tayo sa mga signs na minarka nila sa mga bato. Okay, so ito, pinaka-common ito na sign. Halimbawa itong bato at merong ganyan na klase na C, ganyan. Yung hindi siya half moon, halos circle siya na C, ganyan. Yan na C ay siguradong treasure enclosed in the rock. Okay, so yan, ang item yan ay nasa gitna dito banda. Ngayon, another sign ay itong okay, ito bali yung joint niya, and then sa gitna pa rin ng item, and then ang kanyang sign ay ang baliktad na C na ganyan, and then may guhit sa gitna na ganyan. Iba yung ganyan, iba ito na klaseng E. Itong dito, letter C talaga yan na nilagyan ng ganyan. So, treasure inside the rock ang kahulugan niya. Ito rin, ang pagganap sa ganitong marka, pag makakita kayo nito, flag ng Japan, rectangle na may ganyan. Ang paghanap niyan ay nasa west. Dito yan ang item. Kaya ito na banda ang pukpukin nyo ng maso. At kung maguluhan kayo, pukpukin nyo rin itong kabila. Baka nandito sa east. Pero sa mga nakuha ay nasa west. Okay, patuloy tayo sa iba pang treasure enclosed in the rock signs. Ito yung C na palagi kong sinasabi na nakataob, ganyan. Treasure inside the rock.
nasa gitna ang item ng bato. Okay, patuloy pa tayo. Mga treasure inside the rock marker. Ito yung C na parang letter E. Ganyan. Ang treasure niyan ay nasa gitna pa rin. Kaya tingnan nyo ang bato kapag may ganito, mga lamat, mga liki na nagpalibot sa bato. Siguradong treasure enclosed in the rock. Okay, so susunod ito dalawang item ang nakalagay kapag ganito na C. So ganito siya na C and then gumanyan siya. Dalawang bareta o dalawang item ang nakalagay diyan. Merong nagsabi, bakit mo alam? Meron kasi akong itong records na parang libro na compilation ng aking ama, kaya ko nasabi ang ganyan, mga diagrams. Okay, sa ibabaw ng bato na ito ay may butas na 2 inches deep. Bilog yan na butas. So ibig sabihin yan ay imbudo marker. Ang imbudo marker ay nagbibigay yan ng tubig sa loob ng bato. So ang patak ng ulan papasok dyan, and then yung mga gold bars sa loob ng bato ay lalamigan siya ng tubig para hindi ma-deform. Sa sobrang init na di-deform ang gold bar kasi malambot lang naman ang gold bar. Okay, meron ding sign na kapag sa ibabaw ng bato ang ganito, circle and dot, treasure inside the rock or treasure under. Ito naman mga katiyats, bato ito kahit nakatagilid siya, kapag nakita nyo ito na sign, ito, treasure inside or treasure in the center of the rock or treasure below in the center. So kung ganito ang bato, lupa itong dito, pwedeng ang treasure ay nasa loob ng bato, pero pwede rin na nasa below the ground, pero sentro siya sa bato, nasa baba ng bato. Okay, meron ding nakuhang treasure inside the rock na sa ibabaw ng bato ay merong nakalagay na triangle. Ang triangle na ito ay malalim ang pagkagawa, nasa 1 inch ang pag-carve sa kanya, at hindi siya yung linya lang na nagaganyan. Solid na tinanggal lahat, ganyan. Ang klaseng triangle yan. Ibig sabihin niya, treasure inside the rock. At kapag ang bato na nilagyan niyang triangle ay napakalaki, kapag dito nilagay ang triangle sign, ang item ay wala sa harapan, wala dito, wala sa loob ng bato, pero nasa likuran ng bato, pero nasa inside the rock pa rin, pero nasa likod. Ang item yan ay merong nakakuha ng ganyan sa Jilan Province, Sarangani. Alright, at yan lang ang ating episode ngayon mga katiyats, lecture on treasure signs and markers tungkol sa mga treasure enclosed or treasure inside the rock. Hanggang sa muli, ako magpapaalam na maraming salamat sa ating mga bagong bisita at sa aking mga avid followers. Don't stop chasing for the golden dreams.